Good day mga idol. Welcome back sa ating vlog ulit. Medyo natagalan tayo nakapag-upload ng bagong videos mga idol dahil may hinintay tayo na delivery galing sa Shopee. Umorder tayo ng microphone for vlogging. Bale, ito yung gamit ko na to mga idol. Bumili tayo nito dahil mas gusto nating mapaganda yung boses ko upang marinig nyo ng maayos yung mga sinasabi ko. Dahil kasi dati, mas nangingibabaw yung mga huni ng alaga nating mga African lovebirds kaysa dun sa boses ko. Kaya tayo bumili ng microphone for vlogging mga idol para mapaganda natin yung outcome ng pag-deliverate ko ng mga experiences ko sa pag-aalaga ng mga African lovebirds. Bali ngayon nga pala mga idol, ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman ang opaline at hindi opaline na African lovebirds. Alam naman natin mga idol na yung opaline ay may kamahalan compared doon sa normal na African lovebirds. Kaya ituturo ko sa inyo mga idol ang basehan kung paano nyo malalaman ang opaline at non-opaline sa isang African lovebird. Bali, meron tayong mga sample dito mga idol dito sa likod natin. Meron tayo dito dalawang carrier. Magkabila yan. Dun sa isang carrier, meron dyang mga opaline. At dito sa isang carrier, andyan yung mga non-opaline. Papakita ko sa inyo mga idol yung opaline ng different color mutation para hindi kayo malito, lalo na sa mga newbie o sa mga gustong mag-alaga ng African lovebird, para may guide kayo sa pagpili. Bale ito mga idol, kukuhanin natin yung mga ibon na ipapakita ko sa inyo na opaline at non-opaline. Hello mga idol, bale ito nga palang mga idol yung opaline na African lovebirds. Meron tayong 5 different color mutation ng mga ibon. Andyan yung violet, yung blue, yung violet par blue, yung turquoise par blue, at yung normal color na green. Bali mga idol, ang opaline na African lovebirds, meron silang malilinis na ulo kumpara sa normal na African lovebirds. Papakita ko sa inyo yung mga normal mga idol. Bali ito yung mga opaline. Ito mga idol yung tinatawag na normal. Makikita nyo mga idol yung kanilang mga itsura. Malayong malayo doon sa itsura ng mga opaline African lovebirds natin. Yung non-opaline mga idol, karaniwan yan madudungis ang ulo. May mga bahid sila ng itim sa ulo. Papakita natin sa inyo isa-isa mga idol. Yung mga markings na dapat nyong tandaan para malaman nyo kung opaline or hindi opaline yung African lovebirds na bibilhin nyo. Bali, kukuhanin ko mga idol, mag-umpisa tayo sa green. Yung green na African lovebirds mga idol, ito yung basic color ng mga ibon. Kumbaga, yung green ang pinakamura. Bali, kukuhanin natin mga idol yung green na non-opaline. Ito mga idol, hawak ko na yung green fisher natin na non-opaline. Sabi ko sa inyo mga idol, ang opaline, meron siyang malinis na ulo. Kapag opaline nga siya, isa yon sa characteristics niya na dapat mas angat siya sa normal na African lovebirds. Eto mga idol, kita nyo medyo may itim dito pero normal to. Pero hindi na siya yung ganun kaitim ang ulo mga idol. Eto normal na green fisher.
Ang normal na green fisher mga idol, ganito ang itsura. Tsaka mga idol, dapat yung tandaan sa opaline at non-opaline yung pag-uusapan na barring at rampa. Tuturo ko sa inyo mga idol kung ano yung rampa at barring sa African lovebirds. And mga idol, pag titignan nyo yung African lovebirds nyo, bali, eto mga idol, yan ang tinatawag na rampa. Etong kulay na to sa may bandang buntot niya, yan ang rampa. Tapos yung barring naman, yung mismo dito sa mga buntot ng African lovebird. Bali, tuturo ko sa inyo kung ano yung barring. Tandaan nyo yan mga idol, ang barring at rampa. Sa non-opaline mga idol, present ang barring at rampa. Sa opaline, hindi present yan. Makikita nyo yung pagkakaiba niyan mga idol. Tandaan nyo ito yung rampa, tapos yung barring, ito papakita ko. Ayan mga idol yung barring. Yung mga itim na yan sa buntot ng African lovebirds na to, yan ang tinatawag nila na barring. Sa African lovebirds, pag may barring na ganyan, normal lang siya. Papakita ko sa inyo yung difference ng opaline, yung buntot ng opaline sa buntot ng non-opaline na lovebirds. Ito mga idol, tandaan nyo yung barring at saka yung rampa mga idol. Ito mga idol, ito na yung opaline na green na African lovebirds natin. Sinasabi ko nga kanina mga idol, yung opaline may malinis na ulo. At papakita ko sa inyo yung barring na tinatawag at rampa. Tandaan nyo mga idol yung barring at rampa. Ang opaline na African lovebirds ay walang rampa at walang barring. Tandaan nyo yan mga idol. Papakita ko sa inyo yung barring at rampa nito. Wala kayong makikita. Compare nyo dun sa normal na green African lovebirds na hawak ko kanina. Bale, ito mga idol. Ito yung likod ng African lovebirds natin. Makikita nyo yung difference mga idol. Yung green African lovebirds na normal na hawak natin kanina, may rampa. Yung rampa, makikita dito. Dapat sa opaline na African lovebirds, mula rito sa likod niya hanggang dito sa rampa niya, walang magbabagong kulay. Kung green dito, dapat dito hanggang dyan, kulay green din. Papakita ko sa inyo yung tinatawag na barring mga idol. Dito sa opaline, makikita nyo, wala siyang barring. Compare dun sa green fisher na normal, kanina na hawak natin, makikita natin yung barring. Sa opaline, wala siyang barring mga idol. Bale, ito mga idol, yung buntot ng isang opaline green na lovebirds natin. Makikita nyo mga idol, yung normal kanina, may mga itim dyan sa may dulo ng buntot nila. Yun yung tinatawag na barring. At ito mga idol, yung green opaline natin, walang barring. Diyan yung malalaman mga idol kung opaline or non-opaline ang isang African lovebirds na green series. Papakita ko pa sa inyo mga idol yung mga ibang kulay na opaline at non-opaline. Ito mga idol, isa tong violet series ng isang opaline. Bali yung sinabi ko nga kanina mga idol, tandaan nyo yung barring at rampa. Ang opaline, wala kayong makikitang barring at rampa na present sa kanila. Ang may barring, yung mga normal. May barring at rampa, mga normal na African lovebirds mga idol.
Ito yung violet opaline natin mga idol. Papakita ko sa inyo yung buntot niya at yung rampa. Ito mga idol yung rampa ng isang violet opaline natin. Ang makikita nyo mula likod hanggang papunta dito sa may rampa niya, walang pagbabago ng kulay, violet pa rin mga idol. Dahil opaline siya. Papakita ko sa inyo yung buntot niya mga idol. Ganito mga idol ang buntot ng isang violet opaline African lovebird. Ayan, makikita nyo mga idol, walang mga baring dun sa dulo ng buntot niya. Ganyan mga idol ang opaline violet na African lovebird. Kukunin natin mga idol yung normal na violet color. Ito mga idol, ito yung normal na violet African lovebirds natin. Sa normal, makikita nyo present dito yung baring at rampa mga idol. Papakita ko sa inyo. Ito mga idol, ito yung rampa ng isang violet na African lovebirds natin na normal. Kita nyo mga idol, mula dito sa likod niya, violet, paparating dito, naging gray. Ayun yung tinatawag na rampa mga idol. Tandaan nyo yung rampa at saka yung baring mga idol. Papakita ko sa inyo yung baring niya sa buntot. Ito mga idol, yung baring ng isang violet na African lovebirds na normal. Kitang-kita nyo mga idol, may mga itim sa dulo. Kaya ang tinatawag natin na baring. Tandaan nyo lang mga idol Pinapakita ko lang mga idol yung mga iba't ibang kulay ng mga African lovebirds natin. Ayan mga idol. Bali, pangalawa na natin to sa color mutation. Kukuha na natin yung ito yung kulay ng isang non-opaline na blue fisher natin. Ulitin ko mga idol, yung rampa niya, nakita nyo nagbago kulay. Mula dito sa likod niya, papunta rito sa rampa, naging violet yung rampa. Kasi normal lang siya. Papakita ko sa inyo yung present na baring niya. Ito mga idol yung buntot ng isang blue fisher na non-opaline lovebirds. Makikita nyo mga idol, present yung baring, no? Tandaan nyo lang mga idol, yung baring at saka yung rampa. Hindi na kayo maloloko kahit na sino. Mapanyubi man yan. Ito mga idol, ito yung blue opaline natin. Yung kanina, normal blue fisher. Ito yung opaline blue natin. Papakita ko sa inyo yung likod niya mga idol saka yung buntot. Eto mga idol yung likod ng isang blue opaline na African lovebirds. Makikita nyo mga idol mula rito sa likod niya hanggang dito sa may rampa, walang pagbabago ng kulay. Ganyan ang blue opaline na African lovebirds. Papakita ko sa inyo mga idol yung buntot niya. Ganito mga idol yung buntot ng isang blue opaline na African lovebirds natin. Tandaan nyo mga idol yung baring at saka yung rampa na sinasabi ko mga idol para hindi kayo maloko. Hindi kayo malito mga idol. Ito na po mga idol yung isa sa mga magandang kulay ng African lovebirds na tinatawag natin, ang mga par blue. Ang par blue African lovebirds po mga idol, ganito kulay. Ang par blue opaline. Yung hawak natin na to mga idol. Tingnan nyo mga idol yung ulo niya. Napakalinis. Sabi ko nga kanina, sa ulo pa lang makikita nyo na pwede nyo pagbatayan kung opaline ang African lovebirds. Plus idagdag nyo pa yung baring at rampa na sinasabi ko mga idol. Papakita ko sa inyo yung likod nito mga idol tsaka yung buntot. Bali yung kulay niya isang turquoise opaline par blue. So mga idol, ito yung likod niya, isang turquoise par blue opaline. Makikita natin yung likod hanggang dito sa rampa niya, walang pagkakaiba ng kulay. Ganyan ang likod ng isang turquoise par blue opaline mga idol. Papakita ko sa inyo yung buntot niya mga idol. Ganito mga idol yung buntot ng isang turquoise par blue opaline
Makikita nyo mga idol, walang baring, di ba? Napakaganda. Isa to sa mga kulay na gusto ko, ang Par Blue. Isa rin sa pinakamahal na kulay ng African Lovebirds ang mga Par Blue. Bali mga idol nga pala, yung green series ang pinakamura, sumunod ang blue, sumunod ang violet, huling-huli yung Par Blue. Tsaka meron pa tayo isang kulay mga idol. Bali, papakita ko muna yung normal color ng isang turquoise Par Blue na African Lovebirds. Sorry muna natin. Bali, ito mga idol yung normal na turquoise Par Blue natin. Kita nyo mga idol, yung kaibahan ng itsura sa opaline at dito sa non-opaline na African Lovebirds. Always present yung baring at rampa mga idol sa mga normal. Yung opaline, tandaan nyo, wala silang baring at wala silang rampa. Pagmasdan nyo ulit ang likod ng isang turquoise Par Blue mga idol, yung likod niya rito, papunta rito sa may rampa, nagbago ng kulay. Kaya malalaman nyo na normal lang siya. Papakita ko sa inyo yung baring mga idol. Ito mga idol, yung buntot ng isang normal turquoise Par Blue na Lovebirds. Makikita nyo present ulit yung baring mga idol. At tandaan nyo, ang opaline, walang baring at walang rampa. Ang normal, present ang baring at present ang rampa. Ito na yung pangapat na kulay natin mga idol. Kukuhanin natin yung huli, yung mga violet Par Blue at yung violet Par Blue opaline. So nandito na nga tayo mga idol. Ito na yung last color natin. Ito nga pala yung violet Par Blue na normal. Ito ang rampa niya at yung baring present din dahil ito nga mga idol ay normal. Tingnan nyo mga idol, yung likod niya papunta rito sa rampa niya, makikita nyo may ibang color. Dapat sa opaline, kung anong kulay ng likod, ganun din ang kulay ng rampa. Dahil ito ay non-opaline, kaya present sa kanya ang rampa at yung baring. Papakita ko sa inyo yung pagkakaiba mga idol ng normal na violet Par Blue na African Lovebirds at yung opaline na violet Par Blue African Lovebirds. Pakita ko sa inyo yung baring nito mga idol. So ito mga idol, yung baring ng isang violet Par Blue na African Lovebirds natin na non-opaline. Makikita nyo, present ulit yung baring sa kanya kasi non-opaline siya. So ayan mga idol, tandaan nyo lang yung baring at rampa para hindi kayo malito. Kupanin na natin yung opaline na violet Par Blue. So ito na mga idol, yung last color natin ng African Lovebirds, yung violet Par Blue opaline. Ito mga idol, yung pinaka-favorite color ko kasi isa siyang violet. Favorite color din natin ang violet mga idol. Pero mas favorite natin ang color na green. Ayan mga idol. Ito yung opaline na violet Par Blue. Ganda mga idol, di ba? Pagmasdan yung mabuti. Napakaganda ng isang violet opaline Par Blue. Papakita ko sa inyo mga idol yung likod niya. Ito na nga mga idol, yung likod ng ating violet Par Blue opaline. Makikita nyo wala rin siyang rampa mga idol, dahil opaline niya. Mula dito sa likod hanggang dito sa rampa niya ay dapat hindi magbabago ang kulay, dahil opaline niya yan mga idol. Walang baring at walang rampa ang opaline. Tandaan nyo lang mga idol. Papakita ko sa inyo yung buntot niya mga idol. Ayan mga idol, ito ang buntot ng isang violet Par Blue opaline. Kitang-kita nyo naman mga idol, di ba? Wala kayong baring na makikita dyan sa buntot niya. Ayan, napakaganda nitong ibon na to mga idol. Sana maparami natin tong mga gantong kulay dito sa ibon na natin. Dahil Par Blue ay isa nga sa pinakamahal na kulay ng isang African Lovebird. So ayun mga idol, na napakita na natin yung iba't ibang uri ng color mutations ng opaline at non-opaline na African Lovebirds. Sana po mga idol may natutunan po kayo sa mga ibinahagi ko, lalong-lalo na po sa mga newbies. Tandaan nyo lang po yung tinatawag natin na baring at rampa. Lagi nyo pong tandaan yun mga idol kung bibili po kayo ng African Lovebirds.
para po malaman nyo kung opaline or non-opaline yung bibilin nyo na African Lovebird. Dahil mahirap nga mga idol na maloko dahil mahal nga ang opaline compare sa presyo ng non-opaline na African Lovebird. Maraming salamat nga po pala mga idol sa mga solid na sumusuporta sa YouTube channel po natin, no. Malapit na po tayong magkaroon ng 200 subscribers sa mga idol. Salamat po mga idol. At patuloy po kayo sumuporta sa ating YouTube channel para po mapalago pa natin yung community natin mga idol. Pag naka-reach po tayo ng 500 subscribers mga idol, magpaparakol po tayo ng African Lovebird. Kaya sana po i-share nyo pa po yung video natin na to sa mga kakilala nyo, kamag-anak nyo, at sa mga ibang groups nyo na sinalihan sa Facebook or any platforms ng social media para po mabilis nating ma-reach yung 500 subscribers para po makapagbahagi na tayo ng mga alaga nating African Lovebird sa mga solid nating mga supporters at subscribers. Maraming salamat din nga po pala mga idol dun sa mga tumataya dun sa palaro natin, no. Na meron po tayong mga idol palaro na ending na kung saan tatamaan nyo ay 10 pieces, AC type cage 18 by 24 na gauge 14 with nest box na po mga idol. Maraming salamat po mga idol nating mga mag-iibon na sumusuporta sa palaro natin. Solid po kayo mga idol. Maraming salamat. Congratulations po mga idol dun sa mga naging winners na natin. Yung mga hindi pa po pinapalad mga idol, huwag po kayong susuko. Susubukan pa po natin magkaroon ng mga iba't ibang palaro kung saan makakapagbahagi tayo ng mga pangailangan ng ating mga alagang African Lovebird sa abot kayang halaga. Maraming salamat po mga idol. Shoutout na rin po din sa kumpare ko kay Ryan Daclis na galing po dito kahapon. Bali pinalitan po natin yung opaline hen niya na African Lovebirds na galing din sa atin na napanalunan din niya sa ending natin mga idol dahil binabasag daw niya madalas yung itlog nun. Binabasag nung ibon na African Lovebirds yung itlog niya. Kaya pinalitan natin mga idol yung hen na yon ng ibang hen para makaparami rin ng kumpara natin na si Ryan yung mga African Lovebirds niya. So ayun mga idol, no. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel po natin. Don't forget po mga idol, please like, share, and subscribe kung napanood nyo man po itong video natin na to. Salamat po mga idol. Bye-bye. Ingat po.